Breaking news mga kababayan, House Bill 10376 inihain diyan po sa mababang kapulungan o sa House of Representatives isang panukala po na ang layunin mga kababayan ay ipuspon itong nakatakda na barangay at sangguniang kabataan eleksyon. So yan po ang ating pag-uusapan ngayon mga kababayan. Pero bago ang lahat, kaugnay ng balitang yan, ito po mga kababayan, ang House Bill 10376, pati din po yung House Bill 10407 na binasa po diyan po sa House of Representatives. Ito po, panoorin po ninyo mga idol at mga kababayan. House Bill number 10376, postponing the synchronized barangay and sangguniang kabataan elections to November 2028 for Representatives Garin, Asidre, Ortega, Tunghun, Zamora, Isabel Maria, and Ridon. Bill number 10407, postponing the November 2026 barangay and sangguniang kabataan elections for Representative Daza. The Committee on Suffrage and Electoral Reforms. So ayan na nga po mga idol at mga kababayan, isang panukala yun pong nabuhay diyan po sa House of Representatives. Ito pong House Bill 10376. Ang layunin po nito mga kababayan ay ipuspon, ipagpaliban itong nakatakda na barangay at SK election na gaganapin nga po ngayong darating na November 2, 2026 at gusto po nilang ilipat sa November 2028 mga kababayan. Pero tandaan po ninyo almost 1 month na lang mahigit 1 month na lang bago po yung filing ng Certificate of Candidacy ng mga kakandidato sa November 2, 2026. So ito na nga mga kababayan, ang naghain po nag-file ng House Bill 10376 para ipospon itong November 2, 2026 BSKE ay ito po mga kababayan, babasahin ko po sa inyo. Representative Janet Garin, Representative Jeb Asedre, Representative Francisco Paulo Ortega, Representative Jefferson Conghun, Representative Isabel Maria Zamora, at ito pong si Representative Terry Redon. Sila po na 6 mga kababayan ang nagpanukala, naghain nitong House Bill 10376. So kaugnay po ng balitang yan ay babasahin ko po sa inyo. Ito pong post ng the off-air broadcaster 28 minutes ago. Ipinost po nila ito sa kanilang social media accounts. So ito po ay nakaliwat sa wikang English. So ngayon po ay ita-translate natin sa wikang Pilipino para mas lalong maintindihan ng atin pong mga kababayan ito pong balita patungkol sa postponement bill nitong barangay at SK election. Ito po mga kababayan yung nilalaman ng balita ng the off-air broadcaster. Ipinanukala ng House Bill 10376 ang pagpapaliban ng 2026 barangay at SK election sa November 2026 patungo sa 2028 mga kababayan. Ito yung nilalaman. Isang panukalang batas na naglalayong ipagpaliban. Pag sinabing pagpaliban, ipuspon, huwag ganapin, huwag gawin. Ang sabay na barangay at sangguniang kabataan elections ang inihain sa mababang kapulungan. Kasi kung matatandaan po ninyo, may naghain din ng House Bill 10407. Yan po ay si Northern Samar 1st District na si Raul Nico Daza mga kababayan. Kasabay po kahapon binasa yung panukala nitong si Daza. Tuloy natin mga kababayan. Ang House Bill number 10376 na ipinakilala sa sesyon noong Agosto 3, kahapon po yan mga kababayan ay nagpapanukalang ilipat ang halalan mula sa itinakdang petsa ng konstitusyon sa November 2, 2026 patungo
sa Nobyembre 2028. O ano ang magiging komento ninyo dito mga kabayan? Ano yung opinion po ninyo dito? Payag ba kayo, ha? Payag ba kayo na ilipat itong schedule ng halalang pambarangay from November 2 to November 2028? So, ibig sabihin mga kabayan, ay kung maisa sa batas, itong panukala po nila, magiging 5 taon, ha? Yung magiging panunungkulan ng atin pong mga barangay officials na mga nanalo noong 2023. Kasi kung maalala po ninyo, ang huling nagkaroon ng BSKE, o halalang pambarangay, is noong 2023 pa. So kung 2028 yung eleksyon, so talagang 5 taon manunungkulan yung atin pong mga barangay officials, kahit hindi po nagtatrabaho ng maayos, 5 taon pa rin yung kanilang mga panunungkulan. Kaya marami pang nagsasabi ng mga kababayan natin, ng mga kabarangay natin, na dapat ituloy na itong 2026 ng November para mapalitan yung mga dapat palitan at ibalik sa pwesto, yung mga karapat dapat na ibalik sa pwesto. So i-comment ko po sa baba mga kababayan kung kayo po ay pabor ba na ipuspon naman itong 2026 BSKE at gawin na lang sa 2028 ng November. Tuloy natin mga kabayan. Saan ba tayo? Ito, rasyonal ng lehislatura. Isinumiti ng mga nagpanukala ng batas, kabilang ang mambabatas mula sa Northern Samar, na ang pagpapaliban ay magbibigay daan kuno mga kabayan sa pambansang pamahalaan na magpatupad ng mga kinakailangang hakbang sa pagtitipid. Yun pala yung isa sa mga dahilan po nila para daw makatipid. Sa pamamagitan ng hindi paggasta sa tinatayang 16 billion na kailangan para idaos ang halalan, ang pampublikong pondo ay maaaring muling ilaan para sa mga kailangang pambansang prioridad. Kabilang ang mga programa sa pagbawi ng ekonomiya at mga intervention sa krisis sa enerhiya. So yun pala yung isa sa mga dahilan nila mga bayan para daw itong pondo dapat sa halalan na 16 billion ay maaaring ilaan kuno sa mas kailangan talaga o prioridad na mga programa ng ating pong gobyerno. Kabilang dito yung programa para sa pagbawi ng ekonomiya at mga intervention sa krisis sa enerhiya mga kababayan. Makakatipid daw kuno. Kinakailangan hakbang sa pagtitipid. So sa tingin nyo ba mga kababayan, makakatipid ba talaga tayo? Sabi mismo ng COMELEC ni Chairman George Garcia, pagka itong halalan nitong November 2026 ay hindi po natuloy, hihingi sila ng karagdagang pondo, ng karagdagang budget. Bakit mga kabayan? Kasi pagka napuspon naman talaga itong halalang pambarangay, siyempre magkakandak naman sila ng voters registration para sa mga kwalipikado o magiging kwalipikado na makaboto sa 2028 BSKE. So magiging karagdagang pasanin ng ating gobyerno. Hihingi yung Commission on Elections ng dagdag na pondo para sa muling pagkakandak ng voters registration. So makakatipid ba tayo? Hindi mga kababayan Kaya dapat talaga mga kababayan na ituloy na itong barangay at SK election na nakatakda ngayong November 2, 2026 kasi kung yung COMELEC tatanungin po ninyo mga kababayan ay handang-handa na po sila. Almost 90 to 95% na po yung kanila pong kahandaan, nakapagparehistro na yung mga botante na boboto sa BSKE at yung mga balota ay kompleto na. Na-imprenta na po 100% ng National Printing Office para po sa pagkakandak ng sa balota na gagamitin sa halalang pambarangay. Okay na po yan mga kababayan. Yung hinihintay na lamang
yung schedule, yung November 2, 2026. Bakit may mga umiepal na mga mambabatas diyan po sa House of Representatives? Ano kaya yung dahilan nila? Sila ba ay nagpapapansin, mga kabayan, nagpapapansin sila para pagka napuspon naman talaga yung halalan, siyempre magiging pabor yan sa atin pong mga incumbent barangay officials. So meaning mga kababayan, sila po ay papalakpakan, papalakpakan po sila ng mga barangay officials na ito sapagkat na-extend naman muli yung kanila pong termino. Kung may isa sa batas ang panukala, eto na. Pag sinabing panukalang batas, yan po ay ano pa lang plano pa lang mga kababayan. Plano pa lang na gawing batas, hindi pa ganap na batas. Kung may isa sa batas ang panukala, lahat ng mga hinalal na opisyal ng barangay at sangguniang kabataan nakasalukuyang nakaupo ay magpapatuloy sa paglilingkod sa ilalim ng holdover capacity or pansamantalang pananatili sa pwesto hanggang sa maisagawa ang halalan sa November 2028. Ang panahon ng nasabing pagpapalawig ay hindi bibilangin bilang karagdagang termino para sa mga restriksyon sa limitasyon ng termino or term limits. Ayan. Ang kasalukuyang status naman ng legislatura or ng ehekutibo, ito po, sa Kamara, binubuo pa ang kasunduan na may mga indikasyon na ang karamihan sa mga pinuno ng Kamara ay paborkulo sa pagsuporta sa pagpapaliban ng BSKA. Sa ehekutibo naman, Executive Department, ito po yung kanilang ipinababatid. Ipinabatid ng Malacanang na bukas si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na suriin ang panukala basta't mapatunayan sa mga pagtatasa na magdudulot ito ng malaking pondo na matitipid ng pamahalaan. No, hindi makakatipid, Ginoong Pangulo. At legal na katayuan ang Commission on Elections naman, sa panig naman ng Commission on Elections. Ang Commission on Elections, COMELEC, ay nananatiling obligon sa batas na idaos ang halalan sa November 2, 2026. Maliban na lamang kung ang House Bill 10376 ay maaprubahan ng parehong kapulungan ng Kongreso at mapirmahan ng Pangulo bago ang itinakdang petsa. So wala naman talaga magagawa yung atin pong COMELEC kundi sumunod kung ano po yung batas na umiiral sa BSKA o sa halalang pambarangay ay natural, yun yung susundin ng COMELEC. Pero kagaya po ng sinabi ko yan po ay panukala pa lang, plano pa lang panukalang batas, hindi pa ganap na batas. Sa kasalukuyan mga kababayan, ang umiiral na batas ay yung Republic Act 12232 na may schedule November 2, 2026. At tandaan po ninyo, kagaya ng sinabi ko, almost 2 months na lang. Ngayon ay Agosto, sunod na buwan, filing na ng Certificate of Candidacy. So hanggat hindi pa nila nagagawang maging batas, itong panukala po nila, tapos inabutan ng petsa ng filing ng Certificate of Candidacy na gaganapin sa September 28 hanggang October 5 ay wala na. Wala nang kapag-asa yung panukala po nila mga bayan. Almost 2 months na lang. August na yon, September, filing na ng Certificate of Candidacy. Hindi basta-basta yung paggawa ng batas, dadaan pa po yan sa maraming proseso mga kababayan. Kagaya ng sinabi ko nung una, yung paggawa ng batas ay hindi parang pansit canton na lagyan mo lang ng tubig, pwede nang kainin. Hindi po instant yung paggawa ng batas mga kababayan. Dadaan po yan sa matinding proseso. Okay? So hanggang dito muna yung ating pong update mga kababayan. Abangan lang natin sa susunod kung ano ang mangyayari dito po sa panukalang batas na ipinail diyan po sa mababang kapulungan. Okay, maraming salamat po sa inyong panonood.
magandang araw po sa ating lahat.